Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang katanungan sa Kristyanismo. Si Hesukristo ba at ang Ama ay iisa? Ang tanong na ito ay tumutukoy sa mismong pagkakakilanlan ni Hesukristo at sa ating pag-unawa kung sino ang Diyos. Sa Juan 10:30 sinabi ni Jesus, "Ako at ang Ama ay iisa." Sa unang tingin, iniisip ng ilan na ang ibig niyang sabihin ay siya mismo ang Ama. Ngunit ipinapakita ng orihinal na wikang Griego ang mas malalim na kahulugan. Ginamit ni Jesus ang salitang en na nasa neuter na anyo at nangangahulugang iisa sa kalikasan o diwa, essence, hindi iisa bilang iisang persona. Ginamit din niya ang salitang esmen, na nangangahulugang kami ay, hindi ako ay. Ipinakikita nito na magkaiba ang persona ng Ama at ng Anak, ngunit lubos na nagkakaisa sa kanilang banal na kalikasan. Naunawaan ng mga Hudyo ang pahayag ni Jesus bilang pag-aangkin ng pagkakapantay sa Diyos, kaya sila ay pumulot ng mga bato upang siya ay batuhin at sinabi, "Ikaw bagaman tao ay nagpapanggap na Diyos." Pansinin na hindi itinuwid ni Jesus ang kanilang pagkaunawa. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang pahayag at pinagtibay ang kanyang banal na pagkakakilanlan. Bagamat iisa sa banal na kalikasan, essence, malinaw na ibinubukod ni Jesus ang kanyang sarili sa Ama, nananalangin siya sa Ama, isinugo siya ng Ama at matapos ang kanyang muling pagkabuhay ay sinabi niya, "Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama." Ipinakikita ng mga ito ang tunay na ugnayan ng Ama at ng Anak, magkaibang persona, ngunit hindi magkaibang Diyos. Hindi ito pagkalito ng pagkakakilanlan, kundi isang kapahayagan ng kanilang natatanging ugnayan sa loob ng iisang banal na kalikasan. Gayunman, malinaw na ipinahahayag ng banal na kasulatan na si Jesus ay ganap na Diyos. Sinasabi sa Juan 1:1, "Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos." Sa Hebreo 1:3, tinawag siya na ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ganap na larawan ng kanyang likas na pagkatao. Samantala, ipinakita ni Pablo sa Filipos 2 na ang bawat tuhod ay luluhod kay Jesus at ang bawat dila ay magpapahayag na siya ang Panginoon, na iniuugnay ang pagsambang inilalaan sa lumang tipan kay Yahweh at tuwirang inilalapat ito kay Hesukristo. May ilan na nagsasabing ang ibig lamang sabihin ni Jesus ay pagkakaisa sa layunin katulad ng pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ngunit ang kanyang mga pahayag ay higit pa roon. Ipinahayag niya ang kanyang walang hanggang pag-iral, banal na kapangyarihan at pagiging kapantay ng Ama. Ang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa pag-ibig at pananampalataya, ngunit si Jesus ay kaisa ng Ama sa mismong banal na kalikasan o diwa ng pagkadiyos. Binuod ng sinaunang simbahan ang katotohanan ito sa doktrina ng banal na Trinidad. Iisang Diyos sa tatlong persona ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Iisa ang kanilang banal na kalikasan, essence, ngunit tatlong magkakaibang persona, hypostasis. Hindi sila tatlong magkakaibang Diyos at hindi rin iisang persona lamang na nagpapakita sa iba't ibang anyo, kundi iisang banal na pagka-Diyos, naganap na taglay ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang salitang Trinidad ay hindi mababasa sa Biblia, ngunit ang konsepto nito ay malinaw na makikita sa kasulatan. Sa konseho ng Nicea noong AD 325, pinagtibay ng simbahan na si Hesukristo ay kaisa ng Ama sa iisang banal na kalikasan, of the same essence o homoousios. Pagkaraan nito, sa konseho ng Constantinople noong AD 381, pinagtibay rin ng ganap na pagkadiyos ng Espiritu Santo. Hindi inimbento ng mga konsehong ito ang doktrina ng banal na Trinidad. Sa halip, binigyan lamang nila ng malinaw na pagpapahayag at wastong pananalita ang katotohanang matagal nang ipinahayag ng banal na kasulatan. Ang doktrina ng banal na Trinidad ang humuhubog sa buhay Kristiyano. Sinasamba natin si Hesukristo sapagkat siya ay kaisa ng Ama sa iisang banal na kalikasan. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak, sa kapangyarihan at paggabay ng Espiritu Santo.
At ang walang hanggang pag-ibig na umiiral sa loob ng banal na Trinidad ang nagsisilbing huwaran ng pagkakaisa, pag-ibig at paglilingkod ng bawat Kristiyano. Nang sabihin ni Jesus, "Ako at ang Ama ay iisa," ipinahayag niya ang isang malalim na hiwaga ng pananampalataya. Magkakaibang persona, ngunit iisa ang banal na kalikasan. Ang katotohanang ito ang naging inspirasyon ng pagsamba, pagninilay at pag-aaral ng mga Kristiyano sa loob ng maraming siglo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito upang higit na maunawaan ang aral na ito, pakisuyong i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga nilalamang nagpapalalim ng pananampalataya. Maraming salamat sa inyong panunood. Pagpalain kayo ng Diyos.